So, kakain tayo ng gulay. Gulay na may spaghetti. Ay, noodles pala. Gulay, noodles. Masarap. Try na to sa bahay nyo. Ay, sorry. Habang kumakain siya, siya sa braso. Nanginginig ng bobo. Ano nangyari nila? Hindi siya pumito. Bakit siya nanginginig? Hindi pa rin siya sumagot. Palaylaw ng kain niya. Iniibig ka na, huwag ka maglaro sa oras ng ganito. Sarap ipinto ng konti yan. Napatingin sa bintana. Pag napansin kong basa-basa dyan ha. Sa puno sa labas. Makain si Papa. Nakatandaan kay Sosia. Itong mismo. Ako tapos lang namin kain. Tonton, akala ko nang ina, bakit siya bata? Hindi ko siya bata. Nangunin ko siya nakita sa mundo. Nangunin ko siya. Pagkapansin ko nakatulong sa likod ng mga kapusok ng paa. Hindi ko siya mahihilig magsalita. Inalok niya ako ng itim na piko. Piko yung lasa ng itim na kanin na yun. Pinakita ko mabilis dahil nasarapan ko ako. Pa, Hindi ko naman alam na hindi pala siya normal na tao. Mukha siyang tiyanak. Sinundan niya ako dito sa ospital doon. Nakikita niyo puno sa labas. Pinasa puno lang. Lumigat siyang kapunta sa bintana ko. Pinagpapya ang mukha ko pero umiwas ako kaya nakalip yung kamay ko. May isang pasyente matanda sa kanilang kamang nakakita sa kanya. Bigla siyang hindi nagtayo naman. baboy. Gusto na. Baboy? Buerat po ang Mira. Hindi na nagsalita pa si Mira. Naluwa na lamang siya sa sobrang tama. Pagkatapos ng mahaba niyang kwento, ay para siyang naupos na nakaupo sa semento. Biglang nahimatay si Mira. Tumawag ako ng nurse. Sa pang-gulay. Last na ng gulay. May si Mira pero Try nyo, sarap. ayaw na nitong gumising. Promise. At sabihin nyo man hindi ako mahilig sa gulay. Mahilig ako sa gulay. Walang sumagot sa text ko dahil wala pa rin nakatanggap na mensahe ko lang. Ay, Nalaman ko na lamang ito sa kanilang huli. ang paborito ko lang. Malambot lang. Gising si Mira. Ayoko mantigas. Alam ko ang Yes, may pa. Hindi ako nakatulog ng gabi yun. Kakabantay sa kanya. Doon natapos ang nakakakilabot na ikalawang araw namin sa probinsyang yun. Hindi pa sumisikat ang araw. Nang himasing ni Mira ang ulo ko. Nakatulog kasi ako sa kama niya. Nakaupo ko sa tabi ng kama niya at doon na nakatulungan. Hindi pa nagtatinda si Mira at hindi ko pa siya nakakausap ng biglang may matandang babaeng mayaman ang nanghampas na payong sa narigat ko. Bakit ko pinabayaan yung anak ko? Dumating ang mami ni Mira na galit na galit. Pilit na nagpapaliwanag si Mira sa magulang niya pero hindi siya pinapakinggan. Hindi sila nagkakaintindihan dahil sabay silang magsalita. Wala na akong nagawa. Hindi na ako nakapagpaalam ng maayos kay Mira dahil isinakay na siya ng mga kuya at dito niya sa SUV nila. Wala akong nagawa kundi ang ihatid siya ng tingin habang papalayo ang sasakyan niya sa ospital. Nagpasya na akong balikan ng grupo namin sa bundok para ikwento sa kanila ang ikinuwento sa aking nakapakilabot na karanasan ni Mira. Dahil bumalik na ang service ng sa taas ng bundok, napilitan na akong mag-hiking ulit pabalik. Hindi nakalagwa pag umusap ko. Pagdating ko sa itaas, Ang pa, kanina. nagtayuan na Mga ako wala ng pasok bukas namin na sa gawa. Lunes.
nang hindi ko na makita Duh. ang komunidad ng mga katutubo. So, thank you for watching. Noong unang araw. Like nyo na tong at subscribe nyo na Nilibot ko tong. halos sa buong paligid pero hindi ko makita sila po yung Monching at ang mga kasama kong Ano pala yung binawag ko sa inyo, no? Pati ang mga matandang Okay. padre na guardian May namin. vlog na rin ako bukas or sa sunod na araw. Walang komunidad sa itaas ng bundok. Para akong naingganto. Hanggang sa ginulat ako ng isang matandang lalaki na isang katutubong ita na tumapik sa balikat ko. Mabilis kong ikikwento sa kanya ang lahat ng nangyari sa amin. Lalo ang sinabi ko niya. Mabuti na lamang na itong mga kapatid natin na mga katutubo nito na nakausap ko. Marunong sa salitang Tagalog. At ang may kwento ko ngayon, isang salita ang pinulalas ng matandang yon. Biyangunan. Tinanong ko siya, Thank you nga. isang biyangunan umano ang nakainkwentong ni Mira sa kabundukan.